Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Camille, isa sa mga estudyante na mula sa Camarines Sur Polytechnic Colleges na on-the-job training dito sa Albay Provincial Library and Information Center. At narito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na tsak ito'y kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ako magsimula, meron muna akong mga katanungan para sa inyo. Mga bata, nakakita na ba kayo ng treehouse? Wow! Sino sa inyo ang naglalaro ng bahay-bahayan sa itaas ng puno? Magaling mga bata! At dahil dyan, ang ating kwento ngayong araw ay pinamagatang Bahay sa Itaas ng Puno. At ito ay isinulat ni Chas K.W. at iginuhit ni Hanipa Patarani, hatid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara at magsimula na tayo! Wow! Ang ganda naman ng ibong iyon! Anong uri iyon ng ibon? Nais malaman ni Kiara. Nais din makita ni Hati ang mga ibon. Maingay siyang umakyat ng bahay sa puno. O hindi! Ang ibon ay lumipad palayo. Mukhang nagulat ito sa ingay ni Hati. Kailangan ni Kiara makuha ang kanyang binukulo. Sana hindi muling lumipad palayo ang ibon. Mabuti! Naroon pa din ang ibon. Anong ibon iyon? Kailangan pang tingnan ito ni Kiara sa libro ng mga ibon. Kailangan din niyang kumuha ng ibang bagay. Ngunit, paano niya bibitbitin ang mga ito? Ang kumot na ito ay maaaring gawing bag. Napakabigat nito. Hindi ito kayang bitbitin ni Kiara. Baka dapat itong bitbitin ni Kiara isa-isa. Akyat muli, baba muli. Aray! Ito ay nakakapagod. Kailangan niyang umisip ng ibang paraan. Dapat bang humingi si Kiara ng tulong kay tatay? O humingi ng tulong kay Hate? Aha! Alam na ni Kiara. Ang mga bagay ay maaaring hilain gamit ang lubid. Ang lubid na ito ay mukhang matibay. Kailangan lang hilain ni Kiara ang kabilang dulo ng lubid. Pagkatapos ay hilain niya ang libro ng mga ibon pataas. Hindi ito madali. Madalas naiipit ang libro sa hagdan. Mabigat ang libro at hindi gumagalaw ng maayos ang lubid. Si Kiara ay nag-isip ng mabuti. Ang mga galaw ng lubid ay kailangang maiayos. Ano kaya ang maaaring gawin dito? Ayun! Nandun ang karete ni Hate. Kaya itong gawing kalo ni Kiara. Ang karete ay iikot kasabay ng lubid. Muntik nang mahulog ang karete. Ayan! Mapipigilan ng basahang ito ang karete. Ngayon ay gagalaw na ng maayos ang lubid. Hila! Sa wakas, ang kumot ng mga bagay ay nahila na pataas ng madali. Yehey! Ang talong ito ay malaking tulong. Pakinggan! Ang ibon ay humuhuni. Mapapanood na ni Kiara ang ibon. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng gutom. Hoy! Kaninong boses iyon? Kay nanay! Pinadalhan sila ng pagkain ni nanay. Wow! Ngayon na napakinggan na natin ang kwento, nais nitong iparating sa atin na masayang maging bata at maglaro sa itaas ng puno. At diyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Bahay sa Itaas ng Puno. Kaya mga bata, palaging tatandaan na dapat mag-isip ng mabuti bago gawin ang isang bagay. Muli, ako si Ate Camille. Huwag kakalimutang mag-follow, like, and subscribe sa aming Facebook page and YouTube channel para sa iba pang kwento na tsak ako'y kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa muli nating kwento, paalam!